lalagay daw ito dito. Hello guys, good morning! So, we're just waiting for our breakfast and before we do our city tour. So, ang sarap ng tulog namin, guys. Sobrang ang lamig kasi ng aircon nila. Sa bagay kasi medyo maliit lang yung room tapos bago yun. Ayan na yung breakfast. Thank you, kuya. Bilis ng breakfast nila. So, this is our breakfast. Our breakfast is chicken and ano yung sayo? Longganisa. So, pakita ko sa inyo. So, this is mine. Chicken, egg, and pipino. And kailangan ay longganisa. And also, we have coffee. And Lana has a iced tea. Yan. Breakfast lang tayo ng mabilis. Tapos, before we start our city tour. Mabilis na itong city tour. Siguro hindi tayo abutin ng mga 12 or 1. Tapos, balik na tayo dito sa city. So, ang plano ko ngayong umaga, pumunta sa Cogon Market kasi that's one of the stops that you have to when doing a city tour. You have to go to the market. Kahit anong lugar pa yan kasi it is in the market that you will see the culture, their cuisine, their food. So, therefore, yun yung umpisa nating stop sa Cogon Market. But before that, let's have our breakfast. Hello guys! Naglalakad na kami ngayon. Going to Carbon Market. Love, hi ka naman sa mga netizen. So, wala sa Osmeña Highway kami. Osmeña Street. Going to Carbon Market. So, maaga pa kaya wala pa masyadong tao. Or holiday kasi ngayon. Today is November 1. And we're touring around Cagayan de Oro. Pakita ko sa inyo yung kanilang street. Yeah, wala namang difference. Parang nasa Pilipinas ka naman. Nasa Pilipinas naman talaga. It's just that nasa Mindanao area tayo. So, according to Google Maps, nasa 7 minutes daw yung lakad going to Carbon Market. So, we're just gonna see ano yung pwede nating mabili or makain dun sa Carbon Market. Kawit tayo. Oo nga eh. Bukas nga mag-sunscreen tayo. Ay, bukas sa Marawi tayo pupunta. Ano sa alin? Maaga, mga 6. Ay, breakfast. Bahala na. So, ayan. So, tara guys, let's just keep on walking. I'm going to Carbon Market. Yes, guys, andito na tayo sa Carbon Market and titikman natin itong sikwati saka putomaya. So, basically, it's hot chocolate and then you will pour it sa parang malagkit na rice that they call putomaya. So, tikman natin siya. Nakakain na kami ng ganito sa Dumaguete. Way back, kailan ba tayo Dumaguete? 2022, something like that. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ito yung hot chocolate. Tapos ito yung putomaya. Yung putomaya to sikwati. So, let's eat. So, lalagay daw to dito. Parang siyang champurado. Parang amoy insenso. May nagkapa-insenso pa dito, guys. So, ito yan. Tapos, kakainin mo siya. May ginger? May ka na sa ginger dito sa Cagayan de Oro. Incense yan, incense. Yung hot chocolate, masarap din. Init. Parang gusto ko siya naman ng asukal. Pero yung iba nilalagyan ng asukal eh. Yan, ganyan oh. Masarap ng parang masarap pa ng ginger sa hot chocolate. Ngayon ko lang siya na gusto. Oo nga eh. Actually, hindi hot chocolate yung may ginger. Yung putomaya ang may ginger.
Ano lang to? 15 pesos. Magkano po yung sikwati niyo, te? Magkano to? 20. Oh. 20 yung hot chocolate, tapos 15. So, 35 yung breakfast na to. Not bad. So, let's enjoy our food. Hello guys! Saan kami ngayon sa Xavier University. And we're planning to go to Museo de Oro. Unfortunately, dahil November 1, close pala sila. Sa Google Maps kasi open siya. So, basta holiday, close. So, pinayagan kami ni Kuya na magpahinga lang dito saglit bago punta dun sa Magsaysay Park. Right? So, pahinga lang tayo saglit bago tayo pupunta doon. So, sana makabalik tayo dito sa Cagayan de Oro para mabisita natin yung museum na to. And kasi guys, yung mga gusto ko pinupuntahan pag bago sa isang city is the market, the museum, and the church. And kung meron silang mga public park. Alright, so pahinga lang tayo and then we'll proceed to our next destination. Siya guys, so university siya. So, Xavier University, para siyang Ateneo. Ito pala, Ateneo de Cagayan. Ateneo de Cagayan, ayan. Xavier University, Ateneo de Cagayan. Ang daming Ateneo, no? Sa Zamboanga may Ateneo. Dito may Ateneo. Sa Naga may Ateneo. Pero guys, hindi ako Atenista. Taga UST ako. Sinabi ko lang kasi galing tayo ng Ateneo de Cagayan de Oro. Alright, ito na oh. This is the next park. This is our next destination, Magsaysay Park. Ito na nga ba? Sige, puntahan lang natin. We are now here in Magsaysay Park, folks. So, yan yung parang tower dito sa Magsaysay Park. Ayan. Meron silang creed and yung mga outstanding Cagayan nuns nandiyan siya. So, ito lang siya, maliit lang siya. I think pag umaga dito or pag hapon maraming tao, no? Mainit mga hangin. Oo nga eh. Pag hapon siguro maraming tao. Kasi sa mga picture na nakita ko marami mga Zumba dito sa Magsaysay Park. So, lakad lang tayo towards there. Kaya kung anong makikita natin dito. Hi guys, andito lang tayo ngayon sa andito lang tayo ngayon sa Magsaysay Park. Nagkapalilim lang tayo, magkapahinga lang tayo. So, actually tama naman yung impression namin kahapon na malinis talaga tong Cagayan de Oro. Actually kahit yung doon sa palengke, yung hindi ka Yung mga cup, usually kasi diba sa palengke sa Pilipinas, medyo mangiilag kang kumain kasi minsan untidy, minsan hindi sanitary yung mga plates and cups and all. Pero dito sa Cagayan de Oro, yung sa kumain kami kanina nung Putumaya and nung Sikmani ba yun? Yung hot chocolate, malinis yung mga cups. Yung alam mo flawless yung pagkakalinis sa kanya. Yeah, yung mesa malinis. upuan. Yeah, and all. Tsaka hindi siya maputi. Oh, hindi maputik yung kanina. Kasi nasa Hindi, nasa dry na actually, tayo. Kasi pag yung sa kanya maputi siya. Oo. So, yun. Medyo so far so good dito sa Cagayan de Oro. Malinis siya. Ayan pala Mercury. Kaya nga sa tubilaan. So, papahinga lang tayo saglit. So, titikman natin yung mga binili natin. Kasi nga, actually, plano ko na to. Nasa isip ko na bumili ng mga prutas. Kasi alam ko mura prutas dito dahil malapit to sa dahil pag Mindanao kasi mura prutas dahil maganda yung topography nila dito, yung lupa nila. Marami talagang mga prutas. Di ba pag Davao, fruit talaga, parang fruit diet. Same din dito sa Cagayan de Oro. Marami ditong mangustin and lansones kasi malapit sila sa Camiguin. Hindi lang kami nakapag-vlog kanina dun sa palengke kasi ang daming tao. Tapos may mga tugtog pa, baka mga copyright. Although yung kumain kami ng Putumaya, na vlog ko naman kahit paano. Ito, bumili kami ng lansones, half kilo, 20 pesos. Ito rin, half kilo, 20 pesos, yung mangustin. Pag-isahin ko siya para may basurahan. Diba sa Manila, ang lansones, 100, 150 ang kilo eh. Kahit sa Laguna nakilala na yan sa maraming lansones. 150 pa rin yung kilo. Pero dito sa Cagayan de Oro, 40 pesos lang. Actually, meron ng 30 pesos per kilo. Masyado lang ako na-excite. Ay lang, kain ka na. Lansones! Kasi ako guys
maprutas talaga ako. Saging, ganyan. Sarap. Kamigin. Tamis. Ibang-iba talaga yung lansones sa Mindanao. Kumpara sa sa Laguna, no? Mangustin naman. Medyo maliliit lang yung mangustin nila. Pero may 3 nights pa naman tayo dito. For sure, bibili pa tayo ng mangustin at ng lansones. Ang cute to. Oh my God. Heaven and earth. Arte. Kanina pala, meron akong kasalanan. Isa palengke, carbon ako ng carbon. Sa Cebu pala yun. Cogon Market pala yung kanina. Hindi pala carbon. Itong Cagayan de Oro guys, sa pagkakalam ko, isa, parang ano din to, maunlad na bayaw, kasi na syudad. So, mahambing mo siya sa Cebu, Davao, mga ganyan. Kasi trading hub din tong Cagayan de Oro eh. And I think ano to, ang independent city rin. So, kain lang tayo ng lansones guys. Just enjoy lansones and mangustin. Tayo ngayon sa amphitheater. Sa dulo to ng Magsaysay Park. And sa likod ko yung amphitheater nila. Ayan. So, wala nakalagay na information. Pero, nakita ko doon may picture ni former Senate President Nena Pimentel. So, feeling ko, isa siya nagpagawa niyang amphitheater na yan nung panahon niya as a senator. Kasi diba, retired na siya. So, pahinga lang tayo dito ulit. Feeling ko ano tayo, yung pag may mga gathering sa Cagayan de Oro, dito yan, dito ginaganap, ayan. Siguro mga concert, mga rally, mga pride event, mga ganyan, mga basta anything na na community. Ito yung ginagawa. Pahinga lang tayo tapos let's go to Gaston Park and the church. Nakaupo tayo ngayon dito sa one of the bench here in Gaston Park. So, from the amphitheater, naglakad lang tayo, go towards the City Hall, and then from the City Hall, magkakatabi na yon, City Hall, yung St. Augustine Church, itong Gaston Park, and yung museum ng Cagayan de Oro, nasa likod ko. Kaso lang, close yung museum ulit, kasi nga naman, November 1 ngayon, holiday, kaya wala masyadong, walang office, so close yung museum. So ngayon, dahil close yung museum, wala tayong mapuntahan. So inisip namin kung mabalik na kami ng hotel or magmo-mall sa Limkit Kay or sa Ayala Mall. Kasi pag na-mall kasi wala naman tayong gagawin doon, kundi magkape, mag-window shopping. Yun, kasi bukas pa yung major activity natin dito sa Cagayan de Oro. So, nag-chill lang kami dito sa Gaston Park, and then sila na nagpipicture doon sa church, and then balik na tayo sa hotel natin. So, yun talaga yung pinaka-team namin dito. Ang sarap ng ang sarap ng hangin dito sa Cagayan de Oro kahit mainit. Kasi diba itong 10 o'clock to 11, yan yung mga cruel time eh. Sunny kasi dito, sunny kasi walang clouds ngayon. Pero mahangin.
Dahil siguro mapuno itong Cagayan de Oro, particularly itong Gaston Park, mapuno siya. Kaya ang sarap na magpahinga at maupo at mag-contemplate sa buhay. Alam mo na. So, itong Cagayan de Oro, may ikot nyo siya ng half day lang. So, ipipin ko sa description box below yung mga pwede nyo puntahan within Cagayan de Oro City na walking distance. So, yung walking distance guys, mga ano yun mga between 5, 10 to 15, 20 minutes yun. 20 minutes yung pinakatagal na lakad. So, kung game kayo sa mga ganyang lakaran, if you have the energy pa, yan, nalagay ko sa baba. Yung mga walking distance na pwede nyo puntahan na spots at pwedeng magpicturean at magmuni-muni dito sa Cagayan de Oro City. Yun nga lang, dahil nga walang museum, maaga kami natapos. Para mga 2 hours lang namin ginawa. Dahil nga hindi kami nakapasok sa dalawang museum na dapat naming puntahan. Actually, 3. Meron pang isa kaso temporarily closed talaga yung isa. Doon sa may kabilang side, sa may Capital University Tree Culture Museum. Kaso closed daw siya temporarily talaga. Ito lang 2 sana. Kaso nga lang, dahil November 1, closed siya. Right, so pahinga-pahinga muna naman tayo dito, tapos balik tayo ng hotel siguro, or bahala na, or baka mag-Cogon Market or mag-Ayala Mall tayo. Tingnan natin kung saan tayo dali ng mga paa natin. See ya! Hello! So guys, we're here in Mimo Cafe, and this is a recommendation from our friend Brennan. So this is a small cafe. They have a second floor, but it's small also. So their specialty is croissant. So they have various croissant, from Nutella croissant, pistachio croissant, peanut butter croissant, and a lot of croissants. So I ordered Mo Coffee. Ang sarap. And we've got peanut butter croissant and Ferrero croissant. So let's taste. Mine is peanut butter croissant. Lana got Ferrero croissant. So let's taste this. So sabi ni Brennan, ang bilis daw mag-sell out yung croissant nila dito. Kaya na-intriga kami. Yeah, we have to taste it. This is just 4-minute walk from our hotel. Nice. Yung lahat ng croissant nila, they bake it here, and it's freshly baked every day. Masarap. I think better than French bakery. Sarap. Super flaky lang. Patingin mo. Sige. Iwaan mo na ako. So makalikim tayo, kailangan ng Ferrero croissant. So alam ko na yung lasa nito kasi it's chocolate. Ferrero and Nutella is just one company. So parang lasang Nutella lang. Let's taste this. Patulo I can't have too much. Sarap. Okay, I'll pin down the location of this Google Map location in the description box below, so that you can also visit this. So we'll enjoy our food. Sarap din ng beach. Hello guys! So nakabalik na kami dito sa hotel. Kanina after nating mag-coffee shop, after nating kumain ng masarap na croissant, nag-ikot-ikot lang kami sa Lim Kat Kai kasi doon pala sa may coffee shop, may daan doon pala Lim Kat Kai. Hindi ko na siya vinlog kasi it's just a mall. And then after that, nagpunta kami ng SM Uptown. So malayo-layo siya from the downtown kasi minit namin yung friend namin na si Brennan. And doon sa Uptown, SM Uptown, nag-dinner kami ng napakasarap na
na dinner area. So, yung restaurant na yon, nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant, lagi ko na lang sa baba. Yung restaurant na yon, meron yung parang main restaurant na stilt siya, nasa may dagat siya. So, let's try to eat in that restaurant on Sunday bago tayo umuwi. Kasi, ang sarap talaga nung kinain namin. Ang fresh-fresh ng mga seafood. Parang seafood platter siya na may tuna, may squid, may shrimp, may ano pa ba yung mga nandun. Marami. Tapos, ang sarap nung kanilang kinilaw dito. Hindi siya acidic. Tapos medyo manamis-namis siya. Ang sarap nung kinain naming dinner kanina. Tapos after that, nagkape lang kami. Sikmani pala yung ininom ko. That's the hot chocolate here. It's the same thing ng ininom natin kaninang umaga doon sa Cogon Market. So, after nun, nag-ikot-ikot lang kami, nagbanding kami ng friend na si Brennan kasama yung kanyang nanay. Hindi ko na vlog kasi it's a private moment for us. Pero si Brennan, may meet ko siya bukas. Sa tour natin bukas sa Iligan sa Marawi kasi kasama siya sa atin. Alright, so yeah, like what I said, punta tayo ng Iligan and Marawi bukas. So maaga tayo susunduin dito ng driver natin. Nag-rent kami ng tour saka ng sasakyan para pumunta sa Iligan and Marawi. So bukas, ipapaliwanag ko na lang kung magkano and kung saan kami pupunta. But for now, let's end the day and let's end this vlog. Thank you so much guys for watching us. So I hope natuwa kayo at sinamahan nyo kami hanggang dito sa dulo para pag kayo ay nagkagayan, you know where to go pagka nasa city area lang kayo. Right? Bye guys! See you tomorrow! Bye-bye!